Hindi ko alam kung mas masakit ba ang mas-sweep o yung lamang ka na ng 3-1 na balikan pa kayo bago nalaglag dahil matapos ang dominant regular season ng Boston Celtics, nilaglag naman sila ng Philadelphia 76ers sa first round ng playoffs sa isang masakit na paraan. Bago pa ang pagsisimula ng 2025-2026 season, wala naman ganong inaasahan sa Boston Celtics dahil sa pagkawala ni Jason Tatum na nagkaroon ng Achilles injury. Na-trade pa si Jrue Holiday at Kristaps Porzingis at nawala pa si Al Horford at Luke Kornet. Kakapaluwag nila sa salary cap nila, kala ko nga dati magre-rebuild na sila. Kaya inaasahan noon na ang mga team ng New York Knicks, Milwaukee Bucks at Cleveland Cavaliers ang mamamayagpag sa East dahil injured nga ang mga number 1 option ng Boston at Indiana Pacers. Pero parang nakalimutan ng madami na nandyan pa si Jaylen Brown at hindi lang kay Jason Tatum nakasandal ang opensa ng Celtics. Patuloy na pinapatunayan ni Jaylen Brown na hindi lang siya Robin ni Batman, hindi lang siya second option. Dahil bukod sa dati na siyang nanalo ng Western Conference Finals MVP at NBA Finals MVP, pinamukha niya sa atin lahat na kaya niya din bumuhat ng team. At recently, sinabi niya pa mismo sa kanyang live stream na itong season nga daw ang pinakamagandang season niya sa kanyang career. Hindi ko alam kung simpleng trash talk niya yung kay Tatum. Wala na ba naman yung katandem mo most part ng season tapos yun pa ang sasabihin mo? Parang sinabi niya na kahit siya lang ang star, palibutan mo lang siya ng mga solid role players, kaya niyang iangat ang team niya sa standings. At yun na nga ang ginawa niya. Mula sa baba, unti-unti niyang inakyat sa standings ang Boston hanggang matapos nila ang season na may 56-26 win-loss record. Number 2 sa West at first naman sa Atlantic Division. Nag-average si Jaylen Brown ng 28.7 points, 6.9 rebounds, 5.1 assists na may almost 48% sa field. Ang Celtics, parang okay si din yan. Malulupit ang supporting cast. Hindi mo din mahuhulaan minsan sino ang mag-iinit sa bawat game. Ang third best scorer nga nila behind Brown and Tatum ay 6-man, si Peyton Pritchard, na merong 17 points per game. Nandyan din yung solid role players na hindi mo din pwedeng pabayaan like Derek White, Sam Hauser, si Jordan Walsh na kabuka ni Charlie Villanueva. Hindi ko alam kung natatandaan nyo pa yon. Andyan din si Baylor Shireman. Solid yung big man nila na si Neemias Queta. At nadagdag pa mid-season si Nikola Vucevic. Karamihan sa mga yan hindi na ganun kasikat. Kaya props din sa coaching staff at system ng Celtics sa pag-develop at pag-maximize ng mga batang players after mawala sa team ng mga solid role players nila. At yun nga, sa pangunguna ni Jaylen Brown, ang hindi naman inaasahan na magdodomina, naging number 2 sa East at nakapasok sa playoffs para kalabanin naman ang fresh from play-in tournament, ang 7th seed na Philadelphia 76ers. Sa playoffs, naglalaro na at nakabalik na si kuya mo Jason Tatum. Habang sa 76ers, wala pa din ang franchise player nila na si Joel Embiid. Heavy underdog ang pili. Angat agad sa 3-1 ang serye pabor sa Celtics na wala namang nagulat. Ang fully healthy Celtics ay mas inaasahan na kayang umabot hanggang NBA Finals. Kalagitnaan ng serye, nakabalik ang former MVP Joel Embiid na sa totoo lang, hindi naman itinuturing ng madami na threat. Kumbaga, kumpiyansa ang mga Celtic fans na with or without Embiid, kayang-kaya nila ang Philadelphia. Dahil na din sa ilang taon na o ilang beses na nilaglag ng Boston ang pili. Hawak pa nila ang 3-1 lead. Kahit nung nanalo ang 76ers nung Game 5 at naging 3-2 ang serye, wala pa din kinakabahan. Pero nung naging 3-3 na at umabot na sa Game 7, dito na parang nahulasan ng Boston. Nabaliktad ang sitwasyon sa Game 7 dahil Philadelphia naman ang fully healthy at Celtics naman ang walang Jason Tatum dahil ulit sa injury. At doon na sila nabalikan ng pili. Napanindigan nila yung chant nilang "We want Boston." Panalo ang 76ers at tuluyan ng nalaglag ang Boston sa first round ng playoffs. So ano nga ba ang naging problema ng Celtics? Obviously, ang biglang pagkawala ni Tatum sa Game 7. Parang nakapag-adjust na yung team mula nung bumalik siya, tapos biglang nawala ulit, so mabilis ang adjustment ulit. Nagpalit ulit sila ng starting lineup. Ang pagkakamali nila, sa Game 7 pa sila nag-eksperimento. Ginamit nila si Jaylen Brown, Derek White at pinasok sila Baylor Shireman, Ron Harper Jr. at Luka Garza. At yun, 0 points buong game yung tatlong bago sa starting lineup. Dahilan para maagang makalamang ang pili sa laban. Isa pa, hindi nila na-contain si Embiid sa loob.
ang baba ng 3-point percentage nila sa tatlong magkakasunod na game. 28% lang nung Game 5, 29% nung Game 6, at alam na nga nilang struggle sila sa 3, tumira pa din ng 49 3-point attempts sa Game 7. Ayun, 13 lang ang naipasok. Sad-sad sila sa 26%. Sakit na ng Celtics yan. Oo, isa sila sa mga teams na malupit sa 3-point shot. Pero kahit maalat sila doon, pinipilit pa din nila. Kaya kahit gumawa ng 33 points si Jaylen Brown, kulang pa din. Si Derrick White, kahit may 26 points, 9 out of 26 naman sa field at tumira ng 16 attempts sa 3. 16 times, kala mo si Steph. 5 lang na ipasok, baldog na baldog. Pero mostly ng sisi, ibinato pa din kay Coach Joe Mazzulla. So, ano-ano naman ang mga dapat nila i-improve? Una, sa tingin ko, big man. Hindi nila na-maximize si Vucevic. Dahil sa injuries at naging defensive liability, nabawasan ang role sa team. Malakas at may husay si Neemias Queta. Pero kukulangin yan kung Joel Embiid ang makakatapat, o Giannis, o kahit sinong superstar center. Basta kailangan nilang magdagdag ng presence sa loob. May mga options sila sa paparating na free agency, pero hindi yun magiging madali. Kailangan din nila ng roster depth para dagdag sa scoring, depensa at versatility. May mga hawak naman silang late round pick sa paparating na draft. So sa tingin ko, kailangan nilang pumili doon ng isang two-way wings para makatulong sa both offense at defense. Pero so far, magaling naman ang scouting teams ng Celtics. So tingnan natin kung ipa-priority nila ang wing player o ang isang big man. May tools pa naman sila para makakuha ng players. Around 5.5 million na biannual exception at around $15 million na mid-level exception. So pwede pa silang magdagdag ng quality players kahit walang malaking cap space. Kaya para sa akin, hindi naman kailangan buwagin ang core nila. I-maximize lang ang tandem ni na Jason Tatum at Jaylen Brown at kung paano sila magiging mas effective sa championship run. Minsan kasi parang nagpapagalingan silang dalawa eh. Importante din ang development ng sariling players like Jordan Walsh na nagpakita ng potential lalo na sa depensa. Kung mai improve pa siya, I'm sure magiging malaking tulong siya sa rotation. At panghuli, mukhang kailangan na din i-check ang kanilang coaching philosophy at team identity. Kasi baliwala ang success sa regular season kung hindi nagtatranslate pagdating sa playoffs. Ikaw naman ang mag-suggest kung ano ang dapat baguhin ng Boston Celtics para makabalik sila sa big stage o muling makasungkit ng kampyonato. Comment mo yung opinion mo sa baba. Paki-like and share na din ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.